Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa ating mga minamahal na senior citizens, SSS pensioners at GSIS retires na patuloy na sumusubaybay sa mga mahahalagang balita tungkol sa inyong pensyon at benepisyo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang update na kasalukuyang pinag-uusapan ng maraming retires sa buong Pilipinas. May lumalabas na balita na ang ika-add ranch ng SSS pension increase ay inilalabas na. At kasabay nito ay may mga ulat din tungkol sa posibleng GSIS one-time cash payment para sa ilang kwalipikadong pensioners. Maraming senior citizens ang nagtatanong kung ito ba ay totoo, kailan ito marirelease at kung sino ang maaaring makatanggap ng mga benepisyong ito. Kung ikaw ay isang SSS pensioner o GSIS retire, mahalagang mapanood mo ang video na ito hanggang sa dulo dahil ipapaliwanag natin ang lahat ng detalye tungkol sa pension increase, ang posibleng cash payment, at kung paano malalaman kung kasama ka sa makakatanggap ng dagdag na benepisyo. Unahin muna natin ang tungkol sa SSS pension increase na tinatawag na Ikadut Ranch. Ang Social Security System or SS ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang pension benefits ng kanilang mga miyembro. Sa mga nakaraang taon, maraming pensioners ang humiling ng dagdag na pensyon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at gastusin sa araw-araw. Dahil dito, nagpatupad ang SSS ng Pension Reform Program na layuning unti-unting dagdagan ang pensyon ng mga retires. Sa ilalim ng programang ito, ang pension increase ay hindi ibinibigay ng sabay-sabay. Sa halip, ito ay hinahati sa ilang bahagi o tranches upang masiguro na ang pension fund ay mananatiling matatag sa mahabang panahon. Ang ikaw tranche na pinag-uusapan ngayon ay inaasahang magdadagdag ng karagdagang halaga sa buwan ng pensyon ng maraming retires. Para sa maraming senior citizens, kahit maliit na dagdag sa pensyon ay malaking tulong na para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang dagdag na pensyon ay maaaring gamitin sa pagbili ng pagkain, gamot, o pambayad sa mga gastusin sa bahay tulad ng kuryente, tubig, at iba pangailangan ng pamilya. Dahil dito, maraming pensioners ang sabik na malaman kung kailan papasok ang dagdag na pensyon sa kanilang bank accounts. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa GSIS one-time cash payment na binabanggit sa ilang balita. Ang Government Service Insurance System or GSIS ay ang pension system para sa mga empleyado ng gobyerno sa Pilipinas. Tulad ng SSS, nagbibigay din ang GSIS ng retirement benefits, disability benefits, at survivor pension sa kanilang mga miyembro. Sa ilang pagkakataon, nagbibigay ang GSIS ng special benefits o time cash assistance sa kanilang mga pensioners bilang tulong sa mga retirees. Ito ay maaaring bahagi ng mga programang inilulunsad upang matulungan ang mga senior citizens lalo na kung may mga espesyal na sitwasyon o economic adjustments. Dahil dito, maraming GSIS retires ang nagtatanong kung meron nga bang inilalabas na one-time cash payment at kung sino ang maaaring makatanggap nito. Mahalagang tandaan na ang mga ganitong benepisyo ay kadalasang may mga qualification requirements. Hindi lahat ng pensioners ay automatikong makakatanggap ng parehong halaga o benepisyo. Ang eligibility ay kadalasang nakabase sa ilang factors tulad ng retirement status, length of service, at iba pang qualification requirements na itinakda ng GSIS. Bukod dito, mahalagang malaman ng lahat ng pensioners na ang pensyon at iba pang benepisyo ay kadalasang ipinapadala direkta sa bank accounts ng mga retires. Ito ay ginagawa upang maging mas mabilis, mas ligtas at mas convenient para sa mga pensioners ang pagtanggap ng kanilang pensyon. Kung ikaw ay isang pensioner, makabubuting regular mong i-check ang iyong bank account upang malaman kung pumasok na ang iyong pensyon o kung may dagdag na benepisyo na na-credit sa iyong account. Isa pang mahalagang paalala para sa lahat ng senior citizens ay maging maingat sa mga kumakalat na impormasyon sa social media. Sa panahon ngayon, napakadaling kumalat ng mga maling balita o fake news tungkol sa pension updates. May mga pagkakataon na ginagamit ito ng mga scammers upang lokohin ang mga pensioners. Tandaan na ang SSS at GSIS ay hindi kailanman hihingi ng inyong ATM PIN, OTP o bank password. Kung may tumawag o nagpadala ng mensahe na humihingi ng inyong personal o bank details, huwag ninyo itong ibigay.
Mas mabuting makipag-ugnayan lamang sa official offices ng SSS o GSIS kung may mga katanungan kayo tungkol sa inyong pensyon. Sa part 2 ng video na ito, pag-uusapan naman natin ang mas detalyadong impormasyon tungkol sa releasing schedule ng SSS pension increase at ng posibleng GSIS one-time cash payment. Tatalakayin din natin kung sino ang maaaring kwalipikado sa mga benepisyong ito at kung paano ninyo malalaman kung kasama kayo sa makakatanggap ng dagdag na tulong pinansyal. Kaya manatili lamang sa video at huwag mag-skip dahil ang susunod na bahagi ay naglalaman ng napakahalagang impormasyon para sa lahat ng SSS at GSIS pensioners. Maligayang pagbalik sa ating video. Sa part 1, napag-usapan natin ang tungkol sa malaking balita na umiikot ngayon sa maraming senior citizens sa Pilipinas. Ang tungkol sa ikadua tranche ng SSS pension increase at ang posibleng GSIS one-time cash payment para sa ilang retirees. Maraming pensioners ang sabik na malaman ang pinakamahalagang detalye. Kailan nga ba ito marirelease at paano malalaman kung kasama ka sa makakatanggap ng dagdag na benepisyo? Sa bahaging ito ng ating video, pag-uusapan natin ang mas malinaw na impormasyon tungkol sa releasing schedule at kung paano ninyo masusuri kung pumasok na ang dagdag na pensyon sa inyong account. Una sa lahat, mahalagang tandaan na ang buwa ng pensyon ng SSS ay karaniwang ipinapasok direkta sa bank account ng pensioner. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng tinatawag na electronic crediting system. Sa sistemang ito, hindi na kailangang pumila ang mga pensioners upang kunin ang kanilang pensyon dahil automatikong ipinapadala ito sa kanilang bank accounts bawat buwan. Karaniwan ang SSS pensyon ay pumapasok sa unang linggo ng buwan. Gayunpaman, hindi lahat ng pensioners ay tumatanggap sa parehong araw dahil ang crediting ay ginagawa sa pamamagitan ng batch system. Halimbawa, may mga pensioners na tumatanggap ng kanilang pensyon sa pagitan ng ika-1 hanggang ika ng buwan. Mayroon ding tumatanggap sa pagitan ng ika-4 hanggang ika-9 ng buwan. Ang iba naman ay maaaring makatanggap sa ika-2 linggo ng buwan depende sa kanilang bank processing schedule. Kung ang ika-2 tranche ng pension increase ay isasama sa regular na pension crediting, malaki ang posibilidad na ito ay papasok kasabay ng inyong buwanang pensyon. Ibig sabihin, kapag natanggap ninyo ang inyong regular pension, maaaring kasama na rin ang dagdag na halaga. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang eksaktong petsa ng crediting ay maaaring mag-iba depende sa bank processing time. May mga pagkakataon na nagkakaroon ng kaunting delay dahil sa weekends, banking holidays, o system updates. Para sa mga pensioners na nais malaman kung pumasok na ang kanilang pension increase, ang pinakamadaling paraan ay ang pag-check ng inyong bank account. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng ATM, mobile banking application, o sa pagpunta mismo sa inyong bangko. Kung kayo naman ay gumagamit ng online account services ng SSS, maaari rin ninyong i-check ang inyong pension details doon. Ang online portal ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa inyong pension history at mga crediting records. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa GSIS one-time cash payment na nabanggit sa ilang ulat. Ang GSIS ay may ilang programa na nagbibigay ng karagdagang tulong pinansyal sa kanilang mga pensioners sa mga espesyal na pagkakataon. Sa ilang sitwasyon, maaaring magbigay ang GSIS ng time cash assistance bilang bahagi ng kanilang mga programang naglalayong suportahan ang mga retires. Ngunit mahalagang tandaan na ang mga ganitong benepisyo ay kadalasang may qualification requirements. Hindi lahat ng pensioners ay automatikong makakatanggap ng parehong halaga ng cash assistance. Ang eligibility ay maaaring nakabase sa ilang factors tulad ng retirement status, length of government service, at iba pang requirements na itinakda ng GSIS. Kung ikaw ay isang GSIS retire at nais mong malaman kung kwalipikado ka sa anumang cash assistance, mas mabuting makipag-ugnayan sa official GSIS channels o bisitahin ang kanilang opisyal na website upang makakuha ng tamang impormasyon. Isa pang mahalagang paalala para sa lahat ng pensioners ay siguraduhing updated ang inyong personal records. Kung may pagbabago sa inyong bank account, address, or contact information, mahalagang i-update ito sa SSS o GSIS upang maiwasan ang anumang delay sa inyong pensyon. Bukod dito, mahalagang maging maingat sa mga scam na target ang mga senior citizens.
May mga scammers na nagpapadala ng text messages o tumatawag na nagpapanggap na mula sa SSS o GSIS upang humingi ng inyong personal o bank details. Tandaan ninyo na ang mga ahensyang ito ay hindi kailanman hihingi ng inyong ATM PIN, OTP o bank password. Kung may tumawag o nagpadala ng mensahe na humihingi ng ganitong impormasyon, huwag ninyo itong ibigay. Sa huling bahagi ng ating video, pag-uusapan natin ang ilang mahahalagang tips para sa mga pensioners kung paano nila mas mapapakinabangan ang kanilang pension benefits at kung ano ang dapat gawin kung sakaling magkaroon ng problema sa pagpasok ng kanilang pensyon. Kaya manatili lamang sa video dahil ang part 3 ay maglalaman ng mga paalala at impormasyon na makakatulong sa bawat SSS at GSIS pensioner upang mas maging maayos ang pagtanggap nila ng kanilang mga benepisyo. Narito na tayo sa huling bahagi ng ating video. Sa part 1 at part 2, napag-usapan natin ang tungkol sa balitang umiikot ngayon tungkol sa ikadaw tranche ng SS Pension Increase at ang posibleng GSIS one-time cash payment na maaaring makatulong sa maraming retirees sa Pilipinas. Para sa maraming senior citizens, ang ganitong mga balita ay napakahalaga dahil ang pensyon ang isa sa pangunahing pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kaya naman normal lamang na maraming pensioners ang sabik na malaman kung kailan papasok ang dagdag na benepisyo at kung sila ba ay kabilang sa makakatanggap nito. Sa puntong ito, mahalagang tandaan ng bawat pensioner na ang kanilang buwanang pensyon ay karaniwang ipinapasok direkta sa kanilang bank account. Dahil dito napakahalaga na ang inyong bank account ay aktibo at hindi dormant. Kapag ang account ay naging dormant o hindi nagamit sa mahabang panahon, maaaring magkaroon ng delay o problema sa pagpasok ng inyong pensyon. Isa pang mahalagang paalala ay siguraduhing updated ang inyong personal record sa SSS o GSIS. Kabilang dito ang inyong pangalan, address, contact number at bank account details. Kung may pagbabago sa inyong impormasyon, mas mabuting agad itong i-update sa ahensya upang maiwasan ang anumang abala sa inyong pension benefits. Bukod dito, makabubuting regular ninyong i-check ang inyong bank account upang malaman kung pumasok na ang inyong pension o kung may dagdag na benepisyo na na-credit sa inyong account. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng ATM machine, mobile banking app o sa pagpunta mismo sa inyong bangko. Sa panahon ngayon, mahalaga rin na maging maingat sa mga kumakalat na impormasyon sa social media. Maraming posts at videos ang naglalaman ng hindi kumpirmadong balita tungkol sa pension increases o cash assistance programs. Minsan, ang mga ganitong impormasyon ay ginagamit pa ng mga scammers upang lokohuhin ang mga senior citizens. Tandaan ninyo na ang SSS at GSIS ay hindi kailanman hihingi ng inyong ATM PIN, OTP o bank password. Kung may tumawag o nagpadala ng mensahe na humihingi ng ganitong impormasyon, huwag ninyo itong ibigay. Mas mabuting makipag-ugnayan lamang sa official offices o websites ng SSS at GSIS kung may nais kayong kumpirmahin na impormasyon. Para naman sa mga miyembro na hindi pa nagre-retiro, ang mga pension updates na ito ay isang magandang paalala kung gaano kahalaga ang patuloy na paghuhulog ng kontribusyon. Ang mas mahabang panahon ng kontribusyon ay kadalasang nagre-resulta sa mas mataas na pensyon sa hinaharap. Sa kabuuan, ang ikaduang tranche ng SSS Pension Increase at ang mga posibleng karagdagang benepisyo mula sa GSIS ay maaaring maging malaking tulong para sa maraming senior citizens. Ngunit mahalaga pa rin na manatiling updated sa mga opisyal na anunsyo mula sa mga ahensyang ito upang makuha ang tamang impormasyon. Kung ikaw ay isang SSS pensioner o GSIS retiree, magandang ideya rin na ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga kaibigan o kapamilya na tumatanggap din ng pensyon upang maging aware sila sa mga updates na ito. Bago natin tapusin ang video na ito, nais naming marinig ang inyong karanasan. Kayo ba ay nakatanggap na ng inyong pensyon ngayong buwan? May nakita ba kayong dagdag na halaga sa inyong account? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong sagot upang makatulong din sa ibang pensioners na naghihintay ng kanilang pension release. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button upang mas marami pang senior citizens ang makakita ng impormasyong ito. At kung gusto ninyo ng mas marami pang updates tungkol sa SS Pension, GSIS benefits,
senior citizen assistance programs at iba pang mahalagang balita sa Pilipinas, siguraduhing mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na videos. Maraming salamat sa inyong panunood. Ingat po kayong lahat at hanggang sa susunod na update.